Nagulat kasi ako, Weng. Bakit? Sa balita nung isang araw, Na ano? mayroong kandidatong lokal dun ano sa na? Negros. Hindi ko alam kung Oriental o Occidental. Pasensya na, Chairman. Anyari? Nagpaulan ng sangkaterbang pera. Wow! Birthday. Hindi ko alam kung Hindi ko alam birthday birthday niya. niya, ha? Pero Diyos ko, ikakandidato ka, magsasabog ka ng pera. Yung mga ganon. Mga pinagpalang tao, napakaraming pera, di ba? Ngayon, ang tanong, may violations ba ito? Saka nakalagay ba yun sa angpaw? Hindi. Hindi. Hindi, ha? O kasi meron pong isang bookstore, sinabihan ng Comelec, ginawang election essential ang ampaw. Ito po yung kulay pulang sobre na nilalagyan ng pera pag nireregalo natin, di ba? Nadamay po yung ampaw. Diyos ko, walang kamuang-muang si ampaw. Ito na. Nasa linya po natin si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Chairman, good morning. Live kayo sa Double Wing sa Double B. Magandang umaga po, Ma'am Weng, Sir Weng. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Good morning, Chairman. Yun nabanggit ko munang una. Yung nagpaulan po ng pera doon sa Negros. Hindi makatulog si Weng di ba? Hindi ako makatulog, hindi ako nakasambot ng datong. Chairman, may violation ba yon? At yun po ba ay na-monitor ninyo? May ginawa bang hakbang doon ang Comelec? Nakita rin po natin yun, Ma'am Weng, Sir Weng. tig-500 piso po yun na malulutong. Yung inihahagis sa mga tao. So tama po kayo, hindi natin alam kung ano yung selebrasyon, ano yung event. Kaya lamang, siyempre po nakita natin yan, pinatanong din natin sa local Comelec natin. Kaya lang po, Ma'am Weng, Sir Weng, ang problem natin, kung ginawa po niya yan bago ang March 28, wala pong paglabag yan sapagkat hindi pa po siya covered nung election law kung tutuusin. Sapagkat maaari siya ay aspirant pero hindi pa po siya kandidato. Again, kandidato pa lamang siya sa March 28. At dahil po dyan, kung meron man siyang nilabag, maaari yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act kung siya incumbent na official ng local government o kung hindi naman po ay ang ethical standard for government officials and employees. So Republic Act 6713. Pero sa election law po, technically, yan nga po yung kinakasama ng loob ng Comelec dahil wala pa kaming jurisdiction para sa ganyang klaseng mga violation kung sakali man. Chairman, una munang tanong, kung ito hindi sakop ng Comelec, kung pwede siyang kasuhan ng graft at saka yung violation ng Code of Conduct, sino ang pwedeng mag-file laban sa kanya? Pwede bang halimbawa magmotopropyo ang ombudsman o may mag-file na residente ng reklamo laban sa kanya? Ang ombudsman po ay may kapangyarihan magmotopropyo sa mga ganyang klaseng kaso. And at the same time, pwede rin po ang DILG, pwede rin naman po ang sinumang residente o nakatira doon o sino mang individual na taga doon ay pwede mag-file po ng complaint. Kahit nga po hindi ito under oath ay magkakaroon ng jurisdiction ang Office of the Ombudsman. Kung kayo po, partner, kung kayo po ay nanawagan doon sa kunyari, yung bookstore, wala ba hong paraan para mag-reach out din ang Comelec kasi obviously, it's panahon ng eleksyon kahit na hindi pa sila itinuturing na kandidato hanggat bago March 28. Yung bang sabihin, oy ma'am, or, di ba, or sir, yan po ay pagpapakita na hindi kayo sumusuporta sa adikain ng parabang electioneering, di ba? O kaya premature campaigning. Ako po, ang aking pakiusap na lamang, Sir Weng, Ma'am Weng, ay sa mga mamamayan o sa mga botante na kapag kayong kanilang mga kumakandidato, incumbent man o hindi, ay ganyan ang pinagagagawa. Nasa sa kanila po yan kung gusto nila iboto yung mga ganyang klaseng tao na hinahamak ang kanilang pagkatao dahil sa inaabuso ang kahirapan ng ibang mamamayan. So, kung yan po na may kasiyahan o katuwaan, parang hindi po kasi maganda sa paningin at panlasa ng ating pong ordinaryong mamamayan kapag ka po nakikita yung ganyan. O kasi at one point, kailangan magpaliwanag nung nagtapon ng pera na yun na saan mo kinuha pa sa lapi mo? Diba? Kung yan ay galing sa sariling bulsa, yan ba'y sakto sa kinikita mo? O may negosyo ka ba? Dapat yan deklarado sa SALN. Tama po, Chairman? Tama po, at saka Sir Weng, Ma'am Weng, ano po ito yung pagpapakita ng extravagance sa panahon na tayo naghihirap, sa panahon na madaming mahihirap tayo mga kababayan. Hindi ko po alam, hindi ko talaga ang dating dyan, hindi ko malaman kung ano yung lalim ng pinanggagalingan pagka po ganyan pinanghahagis lang ang pera. Samantalang yung iba talaga ay iginagapang
sa pagtatrabaho para lang magkaroon ng ganyang pera. Alam mo, Chairman, siguro kailangan kayo ba sa COMELEC mayroon kayong active na pagkilos para malinawan natin kung dapat pag-file ng COC kandidato na lokal man o national. Kasi hindi pwedeng, iaalaw natin silang umabuso katulad nito kasi wala pang March 28 at hindi nyo pa masisita sa COMELEC. Kasi wala sa code. Correct. Kasi ganito, Chairman, alam niyo ba sa Metro Manila, meron kaming nalalaman na isang city dito, but hindi ko pwedeng i-mention. May namimigay ng pera in the guise of ayuda. Pero kumakandidato. So pag gano'n, hindi mo pa rin pwedeng sitahin, hindi ba, Chairman? Kasi nga wala pang March 28. And yet alam natin kung ano ang purpose nun, hindi po ba? Tama po kayo, Ma'am Weng, Sir Weng, at kung ako nga po, pupush talaga natin dito sa darating na Kongreso ang pagbabago ng ating batas patungkol sa bagay na yan. Kahit ang ating Korte Suprema nag-express ng disappointment doon sa naging desisyon nila sa Piñera versus COMELEC, pero sabi ng Korte Suprema wala naman silang magawa sapagkat yun po ang batas at ang mag-i-interpret ka ng batas ay nakabase ka kung ano yung wordings mismo ng ating pong batas. Kaya nga siguro yung mga mamamayan natin, i-demand natin doon sa mga tatakbo, senador man o mismong kongresista, na kung sila ba ay payag na sila ay mananatiling isang aspirant lamang bagamat nag-file na sila ng kanilang kandidatura. Eh bakit po pagka-barangay at SK, pag-file ng kandidatura nila, sila kaagad ay kandidato and therefore meron tayong premature campaigning na tinatawag. Pwede na kaagad maparusahan. Eh bakit may distinction yung dalawa? Hindi ba parehas naman tumatakbo sa mga posisyon? At saka malungkot to nito, bago pa March 28, marami ho ang sila samantala at sumasama pa pag may mga sorti ba? Yung tawag nangangampanya yung mga tumatakbo sa nasyonal na posisyon, andon yung mga lokal na opisyal. Sumasama. Kinakampanya pa nila. Kinakampanya pa nila. Diba? Sabay, kinakampanya na rin nila ang kanilang sarili. Na talagang kitang-kita, na talagang, naku po, paglabag na paglabag. Alam ng intensyon, Chairman. Ako nga po, Sir Weng, Ma'am Weng, hinihintay ko talaga yung March 28. Gawin kaya nila yan. Subukan nilang gawin, Chairman. Kanilang kalooban. Gawin nila yung March 28, yung mga bagay na yan. Tingnan lang natin, talagang hindi po mag-aatubili ang COMELEC na mag-file ng kasong kriminal. Magkita-kita kami sa COMELEC pagka nagpapile sila ng counter affidavit. And at the same time, yung disqualification. Sayang naman yung pagpa-file nila ng kandidatura na pagkahaba-habang panahon pagkatapos dahil sa mga ganyang klaseng acts, mapaparusahan sila. Sige nga, Chairman, ano nga yung mga bawal gawin para alam ng taong starting bayan? March 28. Siyempre po dahil kampanyahan ng March 28, bawal po magpakain kahit sa pagka-rally o kaya yung pagkakaroon ng meeting, bawal mamigay ng pera, lalong-lalo na siyempre yan ay vote buying. At at the same time, yung mga mahahalagang bagay na may ang presyo ay malalaki rin. Bawal din ipamigay po yan. Yung mga t-shirts, bowler caps, pinayagan na po natin yan sapagkat alam naman natin hindi naman ganun kalalaki katulad ng t-shirt kung 30 pesos, 50 pesos. Hindi naman siguro magpapabili ang sambayanan sa ganung klaseng halaga lamang. Pero po yung kayo pangangakuan at sasabihin sa inyo, ibibigyan kayo ng malaking bahay o kung ano man yan po ay vote buying na kaagad. Okay, malinaw yon. Pero paano natin malalaman sa ground, Chairman, na may mga lumalabag na ganito? Magpapakalat ba kayo ng mga tao sa mga barangay, lalo na doon sa mga lugar ng campaign areas? Kaya ba? Ayan, ganito po ang gagawin natin sa ating mga kababayan nakikinig sa inyong programa. Basta po meron po kami nakalagay sa website namin o kaya may mga telephone numbers po doon na pwede niyo pong kontakin. Ipadala lang sa amin ng pictures kahit hindi po kayo mag-file ng formal na complaint. Kami po mismo na mag-iimbestiga at magpa-file ng kaso. Yung mga magkakalaban, bantayan niyo po yung mga kalaban niyo. Dahil baka yan yung manggugulang sa inyo and therefore pwede niyo po i-complain kaagad sa amin at kami rin ka magdi-disqualify sa mga yan. I-weaponize po natin ang show cause orders. I-issuehan po natin yung mga may magpaglabag para kahit paano naman mapanagot natin sila. Okay. At yun po ay mariresolve ba agad-agad, Chairman, before elections? Yes po, Ma'am Weng, at pwede namin hindi iproklama yung mismo mga kandidato na may mga pending cases sa atin para lang maintindihan nila na hindi po tayo nagbibiro sa ating pong kampanya na ito. Okay, kung halimbawang manalo yung Chairman, pero may pending case sa inyo at madesisyonan po ninyo na hindi na talagang lumabag sila, sino yung hahalili sa kanya at tatayo sa pwesto niya? Kapag po local position, una, hindi po nawawala ang jurisdiction ng COMELEC kahit tapos ng eleksyon.
nangangahulugan. Ibig sabihin, Ma'am Weng, Sir Weng, pwede pa rin namin tanggalin yung mismong kandidato na nanalo. Ngayon, kung natanggal po namin sila dahil yan ay disqualification case, ang uupo po ay succession. Kung yan ay mayor, yung vice mayor. Kung governor, yung vice governor naman ang makakaupo. Kapag po naman national position, hindi na po namin matatanggal yan kapag siya ay naproklama, nag-oath at nag-assume bilang kongresista o senador. Pero hindi nawawala ang jurisdiction namin sa kasong kriminal for election offense na may kulong na 1 hanggang 6 na taon. Okay. Chairman, ito lang, partner. Masingit ko lang, national na mga tumatakbo sa national na posisyon. Meron na pa mga reklamo na umabot sa inyong tanggapan na mga lumabag sa anumang election guidelines o rules. About buying and the rest. Yes. Lalo na may mga naglagay ng paskil kung saan-saan. Opo, so far po, Sir Weng, Ma'am Weng, ang kalimitang paglabag yung mga campaign materials, illegally posted. Pero sabi ko nga sa inyo, may gray area po dyan eh. May loophole ang mga magva-violate. Sapagkat sila po, under the law, ay kinakailangan sulatan namin upang tanggalin yung campaign materials. At pag 3 araw pagkatapos niyang matanggap, ay hindi niya tinanggal yung campaign material, tsaka po kami pwede mag-file ng kaso. Ibig sabihin may paglabag po siya. Kalimitan po tinatanggal bago mag 3 days eh. Ngayon po doon sa issue ng vote buying, alam niyo yung mga national kalimitan hindi mag-vote buying yan. Sapagkat siyempre mas malawak ang jurisdiction nila. Opo, kalimitan lang dyan yung mga violations sa paggastos na sobra sa mismong allowable limit ng ating batas. Pero yun ay malalaman natin pag nag-file na sila ng SOSE after na ng elections. Tama po kayo, Ma'am Weng, at yan po ilalathala natin para makita ng sambayanan sino ang nagbigay, magkano ang binigay, paano ginastos, at may natira ba upang malaman kung nagbayad ng income tax. Alam mo, Chairman, may nag-text na sa akin, kaibigan ko si Angge. Doon sa kanila sa probinsya, nagpapaligsahan din yung mga kandidato, namimigay ng bigas, pera. Yan. Dito rin sa Metro Manila, maraming ganong insidente. Namimigay sila ang in the guise nga ng ayuda. Minsan hindi cash, minsan grocery, minsan bigas. May nag-text nga dito, partner, namimigay 5 kilong bigas, bahay-bahay pa. Correct. Yung iba pinapupunta doon sa kanilang headquarters. Tapos doon pipila sila para kunin ng cash bilang ayuda. Diba, ginagawa Chairman? po nila yan, Ma'am Weng. Opo, Sir Weng, doon sa nag-text po sa inyo, sapagkat sila hindi pa po kandidato sa March 28 pa. Ngayon, tingnan natin after March 28 kung makakapamigay pa sila o mamimigay pa rin sila. Pag po ganyan, at least may jurisdiction na ang COMELEC at subukan niyo po kami dyan sa bagay na yan. Iparating niyo po kaagad sa amin yung mismo mga namimigay na yan. Kung may mga picture, maganda. Kung may mga sulat lang kayo, kahit paano, mapanumpaan lang, yan po, aaksyonan kaagad natin. Kailangan manumpa sila. Kailangan merong kahit po hindi, na. Sir Weng, kasi kami naman ang magpapile ng formal na kaso eh. Yung amin pong Committee on Contrabigay ang magiging complainant at petitioner. Okay. Kailangan nila ng lead to investigate, di ba, Chairman? Opo, yan lang po ang kailangan namin. Kaya po dito papasok talaga ang pagiging investigador ng sambayanan. Dito natin ipakita sa kanila na hindi natin papayagan yung ginagawa nilang pagwawalang hiya po sa ating mga batas sa halalan. At saka sana one day may magtulak ko talaga ng batas para ayusin yung election code natin. Tapusin na natin pati yung talaga may premature campaigning. Yes. Diba? Niloloko tayo samantalang alam nating harap-harapan yung pangloloko sa atin. Or else, lagi na tayo nag-uusap ng ganito, diba? Hanggang sa masakit lang sa damdamin na walang nangyayari, walang napaparusahan. Kailangan bigyan natin ng dagdagipin ang COMELEC. Yes, sir. Go ahead. Sir Weng, Ma'am Weng, ganito po. Yan pong pamimili ng boto, yung paggamit ng private na pondo, ay kamuhi-muhi yan. Alam natin, hindi dapat. Pero mas nakakamuhi po at nakakagalit kapag ang public funds ay ginagamit. Ibig sabihin, yung abuse of state resources, yan po yung lalabanan natin. Yung mga ayuda, pinayagan po namin mamigay ang yung mga ahensya ng pamahalaan, pero sinabi natin hindi ito pera ng mga politiko o kandidato. And therefore, yan ay dapat ipamigay ng tama at hindi sila present during the distribution baka para hindi lumabas na sila yan at kanilang pera yan. Okay. Sana ho'y yan masunod. Masunod. Yes. Chairman, kami po nagpapasalamat sa inyong oras kayong umaga. Quick lang, ilang porsyento na tayong handa sa eleksyon? O nga pala, hindi. Tsaka yung sa verification ng balota. Balota na magsisimula. More or less naman po, Ma'am Weng, Sir Weng, tayo naman ay nasa more or less mga 90 to 95% na prepared. Handa na po tayo sa mga balota. Bine-verify na nga lang po
yung ating voters information sheet matatapos na ngayong March 25 na i-print. At yun naman po mga teachers natin, ongoing pa rin yung ating pong training sa kanila. Yung internet voting, pwede na po mag-enroll yung mga kababayan natin. Nandiyan, meron na po tayong link para dyan sa bagay na yan, para po kayo ay makaboto. So, at yung ating po mga miyembro ng PNP at AFP, handa na rin po sila. Nakadeploy sa iba't ibang parte ng ating bansa. Alright, good luck. Chairman, good luck. Salamat, Magandang Chairman. umaga po. Magandang umaga po, Sir Weng. Ma'am Weng, mabuhay po kayo. Thank you. Salamat Si po. COMELEC Chairman George Garcia na kausap po natin ang Commission on Elections Yan. Chairman. Ganun din ang Kilingan, walang pinoprotektahan.